iniisip ninyo na wala ng ibang paraan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa loob mismo ng inyong refrigerator ngayon, merong isang napakakaraniwang gulay na maaring binili ninyo kahapon, ngunit mali ang paraan ng inyong pagkain. At kung kakainin lang ito ng tama, ay kayang magpababa ng inyong blood sugar ng hanggang 35% nang hindi na kailangan dagdagan ang inyong gamot at maaaring makatulong pa na mabawasan ito. Maniniwala ba kayo? Ang tinutukoy ko po ay ang repolyo. Pero wag ninyong isara ang video na ito. 90% sa ating mga Pilipino ay mali ang paraan ng pagkain ng repolyo. Sa pagpapakulo, pagbabalat at paggawa ng kimchi, halos tuluyan ninyong sinisira ang sandata sa loob ng repolyo na maaaring magligtas ng inyong buhay. Ito ang araw-araw na kalusugan. Magandang araw po. Ako po si Dr. Victor Pascual. Sa video na ito, ibubunyag ko sa inyo una kung bakit pinili ng US National Cancer Institute ang repolyo bilang pangunahing pagkain na lumalaban sa sakit at kung bakit mas mabisa pa ito kaysa sa mga gamot na pampababa ng blood sugar. Pangalawa, ang tatlong simpleng hakbang sa tamang pagkain ng repolyo. Kung tatandaan ninyo, ang tatlong ito, ang inyong blood sugar ay bababa araw-araw. Pangatlo, kung bakit kailangang hilaw na repolyo at bakit hindi uubra ang kimchi o nilagang repolyo. Magugulat kayo kapag narinig ninyo ang dahilan. At panghuli, magbibigay ako ng mga tiyak na solusyon para sa mga taong mahina ang ngipin, madaling kabagan o may acid reflux. Ituturo ko sa inyo kung paano mapapakinabangan ang repolyo anuman ang inyong kalagayan. Bago tayo magsimula, kung kayo o ang inyong pamilya ay nag-aalala sa blood sugar o diabetes o kung gusto ninyo lang maging mas malusog sa inyong edad 50, 60 o 70, pindutin na po ang subscribe button at i-on ang notifikasyon. Araw-araw magbabahagi ako ng mga tunay at napatunayang siyentipikong mga paraan para sa kalusugan ng mga Pilipinong nasa middle age at senior years. At kung gusto ninyo ng mas marami pang ganitong content, pindutin din po ang like button ngayon bilang pagpapakita ng inyong interes sa kalusugan o para sabihin kung saan ninyo pinapanood ang video na ito, mag-iwan ng lucky number 7 sa comment section. Ang ating kwento ay nagsisimula sa isang doktor sa Japan. Siya ay kinikilalang isa sa mga pinakamahusay na eksperto sa larangan ng obesity at diabetes. Nakita niya ang napakaraming matatandang pasyente na nakikipaglaban sa mataas na blood sugar, nabibigo sa kahit anong diet na kanilang subukan at nauuwi sa pag-asa sa gamot habang buhay. Nalulungkot siya sa tuwing nakikita niyang unti-unting nawawalan ng pag-asa ang mga taong ito. Kaya nagpasya siyang humanap ng isang solusyon na talagang praktikal. Isang simpleng paraan na kayang gawin ng lahat, hindi kailangan bilangin ang bawat calories at hindi kailangang magtiis ng gutom. Matapos ang daan-daang mahigpit na eksperimento gamit ang iba't ibang gulay tulad ng carrots, pipino at lettuce, sa wakas ay natagpuan niya ang isang hiyas. Ito ay ang hilaw na repolyo. Lahat ng mga kalahok sa eksperimento ay iisa ang sinabi ang repolyo ang nagpapanatili sa kanila na busog sa pinakamatagal na panahon. Madali itong kainin at higit sa lahat ito ang may pinakamagandang epekto. Ang resulta ay gumulat sa mundo ng medisina. Mula nang gamitin niya ang parang ito, sa kanyang panggagamot ang kanyang success rate ay tumaas ng hindi ka panipaniwala. Mahigit 90% ng mga sumubok nito ay matagumpay na nagbawas ng timbang at kapansin-pansin ang pagbaba ng kanilang blood sugar. Marami ang nakaahon mula sa delikadong hangganan ng diabetes at hindi na nabubuhay sa takot ng mga komplikasyon. Alam niyo ba? Kung ano ang pinakakahanga-hanga sa parang ito, ang pambihirang pagiging simple nito. Ang kailangan nyo lang gawin ay kumain ng hilaw na repolyo bago kumain ng inyong meal. Iyon lang. Hindi ninyo kailangan ng calculator para bilangin ang calories. Hindi kailangan ng komplikadong paghahanda at pagtimbang at hindi kailangang magtiis ng gutom.
Pinupuno ng repolyo ang inyong tiyan, kaya matagal kayong busog. At higit sa lahat, taglay nito ang isang enzyme na mas mahusay magtunaw ng starch kaysa sa ibang gulay. Kaya natural na bumababa ang inyong timbang habang kinokontrol ang inyong blood sugar. Ngayon, sapat na ninyong nauunawaan ang pinagmulan ng mahiwagang paraan na ito. Ngunit hindi sapat na kumain lang ng repolyo. Kailangan ninyong maunawaan ng eksakto kung bakit napakalakas ng kapangyarihan nito. Mula ngayon, isa-isa nating himayin ang lahat ng mga nutrisyon na nakatago sa loob ng tila ordinaryong repolyo. Para mas maunawaan ninyo, ang repolyo ay naglalaman ng isang espesyal na enzyme. Para madaling tandaan, tatawagin ko itong starch degrading enzyme. Ang enzyme na ito ay may pambihirang kakayahan. Tinutunaw nito ang carbohydrates at starch sa loob ng tiyan bago pa man ito maging asukal at biglang pumasok sa daluyan ng dugo. Kaya naman pinipigilan ng repolyo ang biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Ngunit may isang napakahalagang bagay na dapat ninyong tandaan. Ang mahiwagang enzyme na to ay ganap na nasisira sa mataas na temperatura. Ito ang dahilan kung bakit ang nilagang repolyo, ginisang repolyo o kahit pa ang masarap at masustansyang kimchi ay hindi kasing epektibo ng hilaw na repolyo sa pagkontrol ng blood sugar. Pero ito ay simula pa lamang. Ang repolyo ay mayaman sa bitamina na karaniwang kulang sa karamihan sa ating mga Pilipino ang vitamin C. Alam nyo ba na sa pagkain lang ng 3 hanggang 4 na malalaking dahon ng repolyo sa isang araw, halos makukuha nyo na ang inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi lang pinapanatili ng vitamin C na maging elastiko ang balat para hindi lumaylay kapag nagbabawas ng timbang, kundi tumutulong din ito sa pag-iwas sa sipon, pagpapalakas ng immunity, at lalo na sa pag-alis ng mga mapinsalang free radicals na sumisira sa ating mga blood vessels araw-araw. At ngayon ibabahagi ko ang isang sikreto na hindi alam ng marami. Ang repolyo ay may isang napaka-espesyal na bitamina na dahil mahirap bigkasin ang pangalan, tatawagin ko na lang na stomach protecting vitamin U. Unang natuklasan ng bitaminang ito sa repolyo at mayroon itong pambihirang kakayahan na magpagaling ng ulcer, magbawas ng acid sa tiyan at protektahan ng stomach lining mula sa pinsala. Madalas ba kayong makaranas ng pananakit ng sikmura pagkatapos kumain? Madalas ba kayong magkaroon ng acid reflux o indigestion? Ito ay maaaring senyales ng gastritis o stomach ulcer na karaniwan sa mga edad 50 pataas. Ang mas delikado pa kapag pinagsama ang matagalang stress at sakit sa tiyan, maaaring tumaas ang blood sugar ng 100 hanggang 200 puntos sa maikling panahon. Malaki ang maitutulong ng repolyo upang putulin ang nakakatakot na cycle na ito. At hindi pa dyan nagtatapos. Ang atay ang pinakamahalagang detoxification organ sa ating katawan ay nakakakuha rin ng mahusay na proteksyon mula sa repolyo. Sa modernong panahon dahil sa mamantikang pagkain red meat at madalas na pag-inom ang ating atay ay sobrang nabibigatan. Ang fatty liver ay isang tahimik na sakit na nagbabanta sa milyon-milyong Pilipino na kung hindi maagapan ay maaaring mauwi sa cirrhosis at liver cancer. Ang repolyo ay isang maaasahang kaibigan na nag-activate ng mga liver enzyme, nagpapabilis ng metabolismo at tumutulong sa paglilinis at pagpapanumbalik ng function ng atay. At para sa mga nag-aalala sa kanilang buto at kasukasuan, meron akong magandang balita. Ang repolyo ay mayaman sa vitamin K na mahalaga sa pagpapatibay ng buto at pag-iwas sa osteoporosis. Madalas bang sumakit ang inyong mga tuhod o nahihirapan kayong umakyat ng hagdan? Nakararanas ba kayo ng pamamanhid o paninigas ng mga kamay at paa sa umaga? Ito ay maaaring senyales na bumababa na ang inyong bone density. Ang repolyo ay naglalaman din ng calcium at potassium. Ang calcium ay mabuti para sa buto at ngipin,
At ang potassium ay isang mahalagang mineral na tumutulong magpababa ng presyon ng dugo at maiwasan ang stroke. Ngunit ang pinakagumulat sa akin ay ang kakayahan nitong lumaban sa kanser. Ang repolyo ay may isang espesyal na sangkap na tatawagin kong natural anti-cancer component. Ang sangkap na ito ay matatagpuan din sa ibang cruciferous vegetables tulad ng broccoli. Ngunit sa repolyo, ito ay nasa isang mas ligtas na precursor form na nagiging isang malakas na aktibong anyo lamang kapag natunaw na sa bituka. Pinipigilan ng sangkap na ito ang pag-unlad ng mga abnormal na selula para maging cancer at tumutulong na alisin ang mga carcinogens na nasa loob na ng katawan. Ayon sa mga pag-aaral sa Amerika at Europa, ang mga taong madalas kumain ng cruciferous vegetables ay may kapansini-pansing mas mababang panganib na magkaroon ng stomach cancer, lung cancer, colon cancer at esophageal cancer. At panghuli ngunit hindi bababa ang kahalagahan, malaki rin ang naitutulong ng repolyo sa kalusugan ng utak. Sa tradisyonal na medisina, sa silangan, matagal nang itinuturing ang repolyo bilang isang mahalagang gamot na nagpapalakas ng ki at dugo at nagpapatibay sa 5 pangunahing organo, lalo na para sa mga matatandang mahina ang pangangatawan. Ito ay ganap nang napatunayan ng modernong medisina. Ang repolyo ay mayaman sa mga antioxidant na pumipigil sa pagkasira ng mga brain cells, nagpapabuti ng memorya at tumutulong na maiwasan ang demensya, ang pinakamalaking kinatatakutan ng mga matatanda. Kung madalas kayong makalimot ng mga bagay na hihirapang alalahanin, ang mga pangalan o pakiramdam ninyo ay humina na ang inyong konsentrasyon, lubos kong inirerekomenda na simulan ninyong kumain ng repolyo ngayon. Ngayon, alam kong iniisip ninyo, mukhang maganda yan, pero paano ko ba gagawin? Huwag mag-alala, ituturo ko sa inyo ang bawat hakbang sa paraang napakasimple na kahit bata ay kayang sundan. Ngunit bago yan, gusto ko munang ikwento ang isang napaka-interesanteng eksperimento na isinagawa sa Japan. Pinag-aralan ng mga mananaliksik ang 12 ng mga medical students sa loob ng 5 araw. Hiniling sa kanila na kumain ng iba't ibang uri ng gulay bago ang kanilang meal carrots, pipino lettuce, kamatis at sibuyas at i-rate kung gaano katagal silang busog, kung komportable ang kanilang tiyan at higit sa lahat kung gusto, pa ba nilang ulitin ang pagkain ng gulay na yon araw-araw. Ang resulta ay ikinagulat ng lahat ng mananaliksik. Hindi ito ang carrots na mayaman sa vitamin A, hindi ang sariwang lettuce, at hindi rin ang masarap na kamatis. Ang hilaw na repolyo ang naging malinaw na panalo. Lahat ng estudyante ay sumang-ayon na ang repolyo ang nagpapanatili sa kanilang busog. Sa pinakamatagal na panahon, madali itong kainin at higit sa lahat hindi sila magsasawang kainin ito araw-araw. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Nagpatuloy ang mga mananaliksik sa pagtatanong ng mahahalagang bagay. Gaano karami ang dapat kainin? Malalaki ba o maliliit ang hiwa? Ilang minuto bago kumain ito dapat kainin? Matapos ang daan-daang masusing eksperimento, natagpuan nila ang golden formula, kumain ng 4 na bahagi ng isang repolyo, mga 200 gram hiniwa sa malalaking piraso na halos 5 cm bago mismo kumain ng meal. At isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Mula nang ilapat ang paraang ito, sa clinical na setting ang success rate ay tumaas ng hindi kapanipaniwala mahigit 90%. Para mas maunawaan ninyo ang epekto ng paraang ito, magbabahagi ako ng 2 totoong kaso. Ang unang kwento ay tungkol kay Ginang Reyes, isang 60 taong gulang na taga Maynila. Sinubukan niya ang napakaraming diet, fasting, high-intensity workouts, detox teas, ngunit walang gumana at nanatili sa delikadong level ang kanyang timbang. Sa kanyang pagkadismaya, nalaman niya ang cabbage diet mula sa isang kaibigan at nagpa siyang subukan ito. At isang hindi kapanipaniwalang bagay ang nangyari. Sa loob lamang ng 1 buwan nabawasan siya ng 3 kilo. Higit sa lahat, hindi siya nakaramdam ng gutom o stress tulad ng sa mga dati niyang diet. Ang pangalawang kwento ay mas dramatiko.
Si Ginoong Cruz, isang 30 taong gulang na negosyante, ay may post-meal blood sugar na higit sa 400. Ito ay isang napakadelikadong level at binabalaan na siya ng mga doktor sa panganib ng malubhang komplikasyon. Kahit umiinom ng iba't ibang gamot, hirap siyang kontrolin ang kanyang blood sugar. Sa desperadong sitwasyon, sinimulan niya ang cabbage diet at isang himala ang naganap. Ang kanyang blood sugar ay unti-unting bumaba at ngayon ay nasa ligtas na level na hindi na siya nabubuhay sa takot na mga komplikasyon ng diabetes. Ngayon, ibubunyag ko na ang golden formula na matagumpay na isinasagawa ng libu-libong Hapones. Tandaan nyo lang ang 3 simpleng hakbang na ito at ang inyong blood sugar ay magsisimulang bumaba araw-araw. Hakbang 7 ang tamang dami ng repolyo. Ito ay isang mahalagang bahagi na ikinalilito ng marami. Ang pinakaangkop na dami ng repolyo sa isang kainan ay kapat na bahagi ng isang buong repolyo o mga 200 gram, isang punong mangkok. Kung gagawin ninyo ito sa almusal, tanghalian at hapunan, kakailanganin ninyo ng kalahating repolyo sa isang araw. Mukhang marami, ngunit sa totoo lang madali itong gawin. At may isa pang magandang balita. Kung medyo nagugutom kayo sa pagitan ng mga kainan, maaari kayong kumain ng ilang piraso pa ng repolyo bilang isang healthy snack. Mababawasan ang gutom ninyo at hindi kayo tataba. Hakbang daton, ang laki ng hiwa. Makinig kayo ng mabuti. Ang repolyo ay dapat hiwain sa malalaking piraso, mga 5 cm laki. Ibig sabihin, halos kasing laki ng inyong hinlalaki. Bakit kailangang malaki ang hiwa? Dahil kapag malaki, mapipilitan kayong nguyain ito ng matagal at dahan-dahan. Ito ang susi sa tagumpay. Kung ayaw ninyong gumamit ng kutsilyo, pwede ninyong punitin gamit ang kamay. Ang mahalaga ay mapanatili ang laki para sa mga mahina ang ngipin at nahihirapan sa malalaking piraso. Maaari ninyo itong hiwain ng mas manipis. Ngunit mangako kayo ng isang bagay, kailangan ninyong nguyain ito ng mas dahan-dahan at mas matagal. Huwag na huwag itong lulunukin ng mabilis. Hakbang 3 ang oras ng pagnguya. Ito ang pinakamahalagang hakbang na nakakaligtaan ng marami. Kailangan ninyong nguyain ang repolyo ng hindi bababa sa 10 minuto. Walang asin, walang anumang pampalasa, hilaw na repolyo lang. Sa simula, maaaring matabang ang lasa nito, ngunit habang nginunguya ninyo ito, nang dahan-dahan mararamdaman ninyo ang natural at banayad na tamis nito. Gaano man kayo kagutom, wag na wag itong kainin ng mabilis. Tandaan, mula sa simula ng pagkain, aabuti ng 15 hanggang 12 minuto bago matanggap ng utak ang senyales na busog na ito. Kaya ang 10 minutong pagnguya ng repolyo ay isang paraan para lokohin ang inyong utak na marami na kayong nakain. At narito ang isang kamangha-manghang sikreto, ang hilaw na repolyo ay natural na malutong at makunat, hindi tulad ng lettuce o spinach na malambot. Hindi ninyo ito malulunok nang hindi nginunguya ng maigi. Dahil sa texture na ito, napipilitan kayong nguyain ito ng matagal at habang tumatagal ang pagnguya, mas napapasigla ang satiety center ng utak. Ang resulta, kapag kakain na kayo ng inyong main course, halos kalahati na ng tiyan ninyo ang puno, kaya automatikong mas kaunti ang makakain ninyo nang hindi na kailangang magpigil. Ngayon ibabahagi ko ang isang sikreto na kahit maraming doktor ay hindi alam. Pagkatapos kumain ng repolyo, wag na wag isunod agad ang kanin. Ito ang tamang pagkakasunod-sunod. Hilaw na repolyo, nilagang gulay o ensalada, karne, isda, itlog, kanin, at panghuli, sabaw. Bakit? Dahil ang dietary fiber sa repolyo ay lumilikha ng isang protective layer sa dingding ng tiyan, sumisipsip sa ilan sa mga asukal mula sa kanin at iba pang pagkain, at pinipigilan ang mabilis na pagpasok nito sa daluyan ng dugo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong sumusunod sa tamang pagkakasunod-sunod ay dahan-dahan at banayad lang ang pagtaas ng blood sugar, habang ang mga mali, ang pagkakasunod-sunod, ay parang palaso na sumisirit pataas ang
blood sugar, mahusay. Naunawaan na ninyo ang 3 golden steps para maisagawa ang parang ito. Ngunit sandali lang. Alam kong marami sa inyo ang nag-iisip, mas gusto ko ang nilagang repolyo o mas masarap kung gagawing kimchi. Ito ay isang napakadelikadong pagkakamali na kailangan kong ibabala agad. Kung mali ang paraan ng pagkain, mawawala ang halos lahat ng benepisyo ng repolyo. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ng detalyado para masigurado ninyong mauunawaan. Ikukwento ko ang isang tunay na pag-aaral na isinagawa sa Japan. Hinati ng mga mananaliksik ang mga kalahok sa 3 grupo. Ang unang grupo ay kumain ng hilaw na repolyo. Ang pangalawa ay nilagang repolyo at ang pangatlo ay ginisang repolyo. Lahat ng 3 grupo ay kumain ng parehong dami ng repolyo sa loob ng 3 buwan. Ang resulta ay ikinagulat ng medical community. Ang grupo na kumain ng hilaw na repolyo ay bumaba ang average blood sugar ng 35%, habang ang grupo ng nilagang repolyo ay 12% lamang at ang ginisang repolyo ay 8% lang. Napakalaki ng pagkakaiba. Halos 4 na beses ang agwat. Kaya anong nangyari? Ang sagot ay nasa mga hindi nakikitang mandirigma sa loob ng repolyo, ang mga starch-degrading enzymes. Isipin ninyo na ang mga enzyme na ito ay mga matatapang na sundalo na umaatake at tumutunaw ng starch sa inyong tiyan. Pinipigilan nila ang starch na maging asukal bago pa ito pumasok sa daluyan ng dugo. Ngunit narito ang nakakatakot na katotohanan, ang mga sundalong ito ay napakahina sa mataas na temperatura. Sa sandaling umabot sa 60 degrees Celsius, ang temperatura, isang bahagyang init lamang, halos lahat ng enzyme ay nawawala. Ayon sa mga pag-aaral sa Germany at Switzerland, sa 65 degrees 70% ng starch-degrading enzymes sa repolyo ay nawawalan na ng bisa. At sa 75 degrees, umaabot ito sa 90%. At paano kung ilalaga ang repolyo sa kumukulong tubig na 100 gulseli? Nakalulungkot, halos walang enzyme na makakaligtas. Sa puntong iyon, ang inyong nilagang repolyo ay isa na lamang malambot na gulay na puro fiber na lang natira, na wala na ang pinakamalakas nitong sandata laban sa blood sugar. At ngayon, marami sa inyo nag-iisip, paano naman ang kimchi? Gawa rin naman iyon sa repolyo. Magandang tanong. Sa totoo lang, ang kimchi ay napakasarap at may maraming benepisyo sa kalusugan dahil sa proseso ng fermentation. Ngunit pagdating sa pagkontrol ng blood sugar, hindi nito kayang palitan ng hilaw na repolyo. Bakit? Dahil sa proseso ng fermentation, bagamat hindi mataas ang temperatura, ang asin at ang acid na nabubuo ay nagbabago sa istruktura ng mga starch-degrading enzymes at malaki ang ibinabawas sa kanilang bisa. Bukod pa rito, ang kimchi ay karaniwang mataas sa asin. At ang asin ay nagpapataas ng presyon ng dugo, kaya dapat itong iwasan ng mga matatanda. Isang pag-aaral mula sa US National Institute of Nutrition ang nagkumpara sa enzyme activity ng hilaw na repolyo pickled cabbage, katulad ng kimchi at nilutong repolyo. Ang resulta sa hilaw na repolyo, 100% ng enzymes ay napanatili. Sa pickled cabbage, 25,000, 30% na lang ang natira. At sa nilutong repolyo, halos 0. Ang mga numero na ang nagsasabi ng lahat. Ramdam nyo na ba? Ngunit naiintindihan ko ang inyong mga alalahanin. Ligtas bang kainin ang hilaw na repolyo? Wala bang bakterya? Ang sagot ay ito, basta hugasan ng mabuti, ito ay ganap na ligtas. Hugasan ng repolyo sa umaagos na tubig at alisin lamang ang pinakalabas na dahon. At maaari na ninyo itong kainin ng walang pag-aalala. Ang mga dahon ng repolyo ay mahigpit na magkakadikit, kaya mas mababa ang panganib ng kontaminasyon kumpara sa mga maninipis na dahon tulad ng lettuce o spinach. Kaya ano ang conclusion? Kung talagang gusto ninyong kontrolin ang inyong blood sugar at sulitin ang kapangyarihan ng repolyo, iisa lang ang pagpipilian. Kainin ito ng hilaw. Ang pagpapakulo, paggisa, pag-steam,
o paggawa ng kimchi ay lahat nagpapababa ng malaki sa epekto nito. Hindi ito personal na opinion ko kundi isang katotohanang napatunayan ng dose-dosenang siyentipikong pag-aaral sa mga mauunlad na bansa. Alam ko kung ano ang iniisip ninyo. Masyadong matabang ang hilaw na repolyo. Paano ko ito kakainin araw-araw? Tama. Marami ang sumusuko sa unang araw pa lang dahil hindi nila matiis ang matabang na lasa ng hilaw na repolyo. Ngunit ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang mga sikretong ginagamit ng mga nutrition expert sa Japan. Napakasimple, ngunit ginagawang hindi kapani-paniwalang masarap ang hilaw na repolyo na magiging dahilan para abangan ninyo ang bawat oras ng kainan. Unang sikreto, ang magic sauce na ginagawang isang masarap na ulam ang hilaw na repolyo. Alam niyo ba, isang tamang sauce lang ang kailangan para maging 10 beses na mas masarap ang hilaw na repolyo. Ngunit tandaan, wag na wag gagamit ng mga sauce na nabibili sa tindahan. Puno ito ng asukal at preservatives na sisira sa lahat ng pinaghirapan ninyong pagkontrol sa blood sugar. Sa halip, subukan ng sauce na ito na napakadaling gawin sa bahay. 1 kutsarang apple cider vinegar, kalahating kutsarang sesame oil, kaunting miso na mababa sa asin at ilang patak ng lemon juice. Iyon lang. Ang sauce na ito ay hindi lang masarap kundi malaki rin ang maitutulong sa kalusugan. Ayon sa isang pag-aaral sa University of Arizona, ang apple cider vinegar ay kayang magpababa ng post-meal blood sugar ng hanggang 20%. May isa pang sauce na paborito ng maraming Hapones. Durugin ang 1 butil ng bawang at ihalo sa 1 kutsaritang pulot, kaunti lang 1 kutsarang suka at kaunting olive oil. Ang kakaibang aroma ng bawang, banayad na asim at kaunting tamis ay gigising sa inyong panlasa at gagawing kamangha-manghang masarap ang repolyo. Pangalawang sikreto, isama ang mga kaibigan ng repolyo para hindi ito malungkot. Sino ang nagsabing repolyo lang ang dapat kainin? Dapat ninyo itong kainin kasama ang ibang gulay. Magdagdag ng hinating cherry tomatoes, hiniwang pipino, hiniwang pula at dilaw na bell pepper at manipis na hiwa ng labanos. Ayon sa isang pag-aaral ng Australian Nutrition Research Institute, kapag kumakain ng iba't ibang kulay ng gulay sa isang meal, tumataas ang nutrient absorption ng hanggang 40% kumpara sa pagkain ng isang uri lang. At narito ang isang masayang tip, budburan ito ng kaunting toasted sesame seeds. Hindi lang ito magbibigay ng masarap na texture, kundi ang sesame seeds ay may 9 na beses na mas maraming calcium kaysa sa gatas, kaya napakabuti nito para sa buto at kasukasuan ng mga matatanda. Pangatlong sikreto, alisin ang hindi kanais-nais na amoy ng repolyo. Ang ilang tao ay sensitibo sa matapang na amoy ng hilaw na repolyo. May isang magandang trick na ginagamit ang mga Japanese chef. Ibabad ang repolyo sa malamig na tubig na may kaunting asin sa loob ng 5 minuto, pagkatapos ay alisin at patuyuin. Halos mawawala ang hindi kanais-nais na amoy, ngunit mananatili ang mahahalagang enzymes. May mas simpleng paraan papatakan ng kaunting lemon juice ang repolyo. Ang acid ng lemon ay nagni-neutralize ng amoy at nagdaragdag ng sariwang bango. Pang-apat na sikreto, sanayin ang inyong panlasa ng dahan-dahan. Kung talagang hindi kayo masanay sa lasa ng hilaw na repolyo, huwag magmadali. Gamitin ang gradual strategy na ito. Sa unang linggo, ihalo ang 70% lettuce at 30% repolyo. Sa pangalawang linggo, gawin itong 50-50. Sa pangatlong linggo, gawing 70% repolyo at 30% lettuce. At sa ika-4 na linggo, wala nang magiging problema kahit repolyo na lang ang kainin ninyo. Ayon sa isang French food psychology study, kailangan ng utak ng hindi bababa sa 15 hanggang 20 na karanasan para matanggap at magustuhan ang isang bagong lasa. Kaya magtiyaga lang. Siguradong magbabago ang inyong panlasa. Alam kong hindi lahat ay madaling makakain ng hilaw na repolyo. Marami ang nag-message sa akin na nag-aalala. Mahina ang ngipin ko, paano ko ito ngunguyain?
Pagkatapos kong kumain ng repolyo, kinakabagan ako at hindi komportable. May acid reflux ako, pwede ba akong kumain ito? Ngayon, sasagutin ko ang lahat ng alalahaning ito at magbibigay ng mga tiyak na solusyon para mapakinabangan ninyo ang kapangyarihan ng repolyo, anuman ang inyong sitwasyon. Problema. Una, mahina ang ngipin ko kaya hirap akong nguyain ng hilaw na repolyo. Ito ay isang napakakaraniwang problema sa mga edad 50 pataas. Marami ang nahihirapan dahil mahina o wala na silang ngipin para nguyain ang malalaking piraso ng repolyo. Ngunit huwag sumuko. Meron akong 3 mahusay na solusyon. Unang solusyon, sa halip na hiwain sa 5 cm na piraso, maaari ninyo itong gadgarin ng pino tulad ng para sa coleslaw. Ngunit tandaan, kailangan ninyong nguyain ito ng 2 beses na mas mabagal at mas matagal. Ang layunin ay mapanatili ang 10 minuto na kailangan ng utak para maramdaman ang pagkabusog. Pangalawang solusyon, maaari kayong gumamit ng blender para gumawa ng cabbage juice. Ngunit huwag itong durugin ng sobrang pino. Dapat may kaunti pang maliliit na piraso na natitira at dapat inumin agad pagkatapos gawin para hindi mag-oxidize. Ayon sa isang pag-aaral sa Oxford University, kung iinumin sa loob ng 5 minuto, 85% ng carbohydrate degrading enzymes ng repolyo ay mananatili. Pangatlong solusyon, para ito sa mga talagang hindi na kayang ngumuya. Ibabad ang pinong hiniwang repolyo sa maligamgam na tubig, mga 40 degrees Celsius sa loob ng 5 minuto para lumambot ito. Ang temperatura na ito ay nasa ligtas na saklaw kung saan hindi masisira ang mga enzyme. Mas magiging madali itong kainin. Problema ato. Pagkatapos kumain ng repolyo, kinakabagan ako at hindi komportable ang tiyan ko. Ito ay isang normal na reaksyon kapag ang bituka ay biglang nakatanggap ng maraming dietary fiber. Ang repolyo ay may complex sugars na hindi natutunaw sa small intestine. At kapag umabot ito sa large intestine, ang mga good bacteria ay nagpe-ferment nito na nagdudulot ng gas. Ngunit hindi ito masamang senyales. Sa katunayan, ito ay ebidensya na aktibong nagtatrabaho ang mga good bacteria sa inyong tiyan. Ngunit naiintindihan ko ang discomfort. Ang solusyon ay simple, sa simula kumain lang ng 1,012 na bahagi ng repolyo at dahan-dahang sanayin ang sarili sa loob ng 1 linggo bago dagdagan ng dami. Pagkatapos ng 2 hanggang 3 linggo, masasanay na ang inyong bituka at hindi na gaanong magkakaroon ng gas. Inirekomenda ng mga gastroenterologists sa Germany na uminom ng mainit na salabad ginger tea pagkatapos kumain ng repolyo. Ang luya ay napaka-epektibo sa pagbabawas ng gas o kaya nguyain ng kaunting haras fennel seeds pagkatapos kumain. Ito ay isang traditional na paraan sa India na napatunayan ding epektibo ng siyensya. Problema 3. Talagang hindi ko gusto ang lasa ng hilaw na repolyo. Naiintindihan ko. Iba-iba ang panlasa ng bawat tao. Para sa ilan, ang lasa ng repolyo ay medyo mapait o kakaiba. Ngunit maniwala kayo, ang panlasa ay maaaring magbago. Ayon sa isang pag-aaral ng Taste Science Institute, kapag kinain ng parehong pagkain sa loob ng 21 araw, na sunod-sunod nire-reset ng utak ang panlasa para matanggap at magustuhan pa ito. Kaya, lokohin ninyo ang inyong utak. Sa unang linggo, ihalo ang repolyo sa inyong paboritong gulay at lagyan ng masarap na sauce. Sa pangalawang linggo, bawasan ang dami ng ibang gulay. Sa pangatlong linggo, bawasan ang tapang ng sauce. Pagsapit ng ika-4 na linggo, magugulat kayo na nasanay na kayo at nagustuhan na ang banayad na tamis ng repolyo. Problema tanak 4. Meron akong acid reflux, pwede ba akong kumain ng repolyo? Ito ay isang napakahalagang tanong. Sa katunayan, ang repolyo ay may vitamin U na tumutulong magpagaling ng stomach lining. Ngunit para sa mga may acute reflux, maaaring maging hindi komportable sa simula ang hilaw na repolyo dahil sa stomach acid. Ang pinakaligtas na solusyon ay ito, una, kumonsulta sa isang gastroenterologist para malaman ang kasalukuyang estado ninyo.
Kung mild lang ang reflux, maaari kayong kumain ng repolyo, ngunit siguraduhing magsimula sa napakaliit na dami at wag na wag itong kainin nang walang laman ang tiyan. Kumain muna ng ilang subo ng kanin pagkatapos ay ang repolyo. At tandaan, pagkatapos kumain, huwag agad hihiga. Manatiling nakaupo ng tuwid sa loob ng hindi bababa sa 30 minuto. Marami ang nagtanong sa akin, sa ating pagkaing Pinoy, mayroon tayong mainit na kanin sabaw at iba't ibang ulam. Kailan ko dapat kainin ang hilaw na repolyo? Hindi ba nito sisirain ang ating tradisyonal na kultura sa pagkain? Napakagandang tanong. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano isasama ng perpekto ang hilaw na repolyo sa isang Filipino meal, isang paraan upang mapangalagaan ang tradisyon habang pinangangalagaan din ang kalusugan. Una sa lahat, linawin ko ang hilaw na repolyo ay hindi kapalit ng ating mga tradisyonal na pagkain. Ito ay parang isang bodyguard sa pintuan na nagpoprotekta sa inyong katawan mula sa atake ng blood sugar. Kaya hindi ninyo kailangang isuko ang masasarap na ulam o paborito ninyong pagkain. Ang kailangan nyo lang gawin ay magdagdag ng isang napakasimpleng hakbang bago kumain. Isipin ninyo ang inyong tradisyonal na hapagkainan, isang mangkok ng mainit na kanin, sabaw, adobo, pritong isda, sinigang at iba pa. Ngayon ituturo ko ang pagkakasunod-sunod ng pagkain para ma-enjoy ninyo ang inyong meal nang hindi tumataas ang inyong blood sugar. Unang hakbang at ang pinakamahalaga, bago hawakan ang anumang pagkain, kainin muna ang inihanda ninyong kapat na bahagi ng repolyo. Nguyain ito ng dahan-dahan at maigi sa loob ng 10 minuto. Ito ang inyong golden shield na magpoprotekta sa inyong tiyan. Ayon sa isang pag-aaral sa Tokyo, ang 10 minutong pagnguya ng repolyo ay sapat na para ang fiber nito ay bumalot sa dingding ng tiyan at maghanda na harangin ang asukal mula sa susunod na papasok na pagkain. Pangalawang hakbang, pagkatapos maubos ang repolyo, isunod ang ibang nilagang gulay tulad ng talbos ng kamote o ensalada. Bakit? Dahil ang mga pagkain ito ay mayaman din sa fiber na nagdaragdag ng isa pang layer ng depensa. Pangatlong hakbang, susunod ang protina. Dito papasok ang inihaw na isda, adobo, itlog o tokwa. Ang protina ay mabagal matunaw kaya pinapanatili kayong busog ng matagal at hindi gaanong nagpapataas ng blood sugar. Pang-apat na hakbang, panghuli, ang kanin at sabaw. Tama. Ang kanin na karaniwan nating inuuna ay dapat na ngayong nasa huli. Sa puntong ito, ang inyong tiyan ay mayroon ng fiber, gulay at protina, kaya kahit pumasok ang kanin, mas dahan-dahan at pantay ang pagsipsip ng asukal nito. Kaya mapapalitan ba ng kimchi ang hilaw na repolyo? Malinaw kung sasabihin hinding-hindi. Ang kimchi ay kaluluwa ng lutuing Koreano, napakasarap at mabuti sa kalusugan dahil sa fermentation. Ngunit dumaan na ito sa pag-aasin at fermentation, kaya nawala na ang karamihan sa mahahalagang starch-degrading enzymes nito. Bukod pa rito, mataas sa asin ang kimchi na hindi mabuti para sa mga may high blood pressure. Ayon sa isang pag-aaral ng Australian Heart Institute, kapag ang isang taong may edad na 15 pataas ay kumain ng sobrang asin, tumataas ng 30% ang panganib ng stroke. Kaya maaari pa rin kayong kumain ng kimchi, ngunit sa katamtamang dami at hindi ito pwedeng ipamalit sa hilaw na repolyo. Ayusin ninyo ang inyong meal plan. Para sa mga gustong pamahalaan ang kanilang blood sugar, ang ideal na Filipino meal ay ganito. Kapat na bahagi ng repolyo, isang maliit na serving ng kanin mula sa isang punong mangkok, bawasan sa 2003, maraming nilagang gulay o ensalada. Isang piraso ng protina na kasing laki ng palad, katamtamang dami ng paboritong ulam at isang mangkok ng hindi gaanong maalat na sabaw. Sa ganitong paraan, busog pa rin kayo, na-enjoy ninyo ang tradisyonal na pagkain at perpektong nakokontrol ang inyong blood sugar. Alam kong hindi madali ang magbago ng eating habits, lalo na't nakasanayan na nating unahin ang kanin. Ngunit isipin ninyo,
nang hindi isinusuko ang anumang pagkain sa pamamagitan lang ng pagbabago ng pagkakasunod-sunod, mapoprotektahan ninyo ang inyong mga ugat puso at maiiwasan ang pinsala sa utak na dulot ng mataas na blood sugar. Hindi ito sakripisyo kundi isang matalinong pagpili, perpekto. Ngayon, alam na ninyo kung paano isasama ng maayos ang repolyo sa inyong pagkain. Ngunit kahit gaano karami ang inyong alam, kung mababang klase naman ng repolyong pipiliin ninyo o mali ang pag-iimbak nito at nawala lahat ng nutrisyon, wala rin itong silbi, ito ay isang mahalagang hakbang na madalas nakakaligtaan ng marami. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang mga sikretong ginagamit kahit ng mga profesional na chef. Paano ninyo makikilala ang golden cabbage? Sa palengke, maaaring magkakamukha ang lahat ng repolyo, ngunit ilan lang sa mga iyon ang tunay na sariwa at puno ng nutrisyon. Tandaan ang 5 golden standards na ito. Una, buhatin at damhin ang bigat ng repolyo. Ang magandang repolyo ay dapat mabigat para sa kanyang sukat. Ibig sabihin, siksik ito sa tubig at nutrisyon. Kung ito ay magaan, matagal na ito at natuyo na. Pangalawa, tingnan ang mga panlabas na dahon. Dapat matingkad ang pagkaberde nito at walang bahid ng dilaw o brown. Ayon sa isang pag-aaral sa University of California, ang repolyo na berde pa ang panlabas na dahon ay may 30% na mas maraming vitamin C kaysa sa nagsisimula ng manilaw. Pangatlo, at ito ay isang sikretong hindi alam ng marami, bahagyang pindutin ang gitnang bahagi ng repolyo. Kung matigas at hindi lumulubog, magandang repolyo iyan. Kung malambot o parang hungkag sa loob, wag na wag itong bilhin. Pang-apat, suriin ang pinakapuno. Kung maputi at basa-basa pa ito, sariwa ito. Kung tuyo at kulay brown, ilang araw na itong pinitas. Panglima, okay lang na alisin ang isang panlabas na dahon. Kung magreklamo ang tindera, wag na lang bumili sa kanya. Ang mga panloob na dahon ay dapat malutong na may crack na tunog kapag binali. Alin ang pinakamabuti, puti, lila o berdeng repolyo? Marami ang nagtatanong nito. Sa totoo lang, lahat ng tatlo ay maganda ngunit may kanya-kanyang kalamangan. Ang pinakakaraniwang puting repolyo ay may pinakamaraming starch-degrading enzymes at mas mura, kaya ito ang pinakaangkop para sa mga naglalayong kontrolin ng blood sugar araw-araw. Ang lilang repolyo ay maganda ang kulay at napakayaman sa antioxidants ayon sa isang Polish Nutrition Institute, 6 na beses na mas marami kaysa sa puting repolyo. Ngunit mas mahal ito at medyo mapait. Ang berdeng repolyo, saboy, ay malayong kamag-anak ng repolyo, kasing laki ng bola ng golf at bagamat masustansya, mas kaunti ang starch-degrading enzymes nito. Ang konklusyon, kung ang layunin ay magpababa ng blood sugar, ang puting repolyo ang pinaka-ekonomikal at pinaka-epektibo. Paano ito iimbakin para hindi mawala ang nutrisyon? Pagdating sa bahay, huwag itong hugasan agad. Ilagay ito sa isang plastic bag na may butas at itago sa vegetable drawer ng refrigerator. Ang ideal na temperatura ay 1 hanggang 4 degrees Celsius. Ayon sa isang pag-aaral ng Swiss Food Technology Institute, kung tama ang pag-iimbak, mapapanatili ng repolyo ang 90% ng nutrisyon nito sa loob ng 2 linggo. Kung abala kayo at walang oras maghanda ng repolyo araw-araw, may isang magandang paraan. Tuwing linggo ng gabi, hatiin ang isang buong repolyo sa 7 bahagi at ilagay ang bawat isa sa magkakahiwalay na lalagyan. Tandaan, dapat ito ay airtight container. Sa ganitong paraan, kukuha na lang kayo ng isa tuwing umaga. Ngunit may isang babala, pagkatapos hiwain dapat itong itago nang hindi hihigit sa 3 araw. Pagkatapos nito, mabilis nang nababawasan ang mga enzyme. Mahusay. Ngayon, kumpleto na ang inyong kaalaman. Alam niyo na kung bakit dapat kumain ng repolyo? Paano ito kainin ng tama? Paano ito pasasarapin? Paano lutasin ang mga problema? Paano isama sa pagkain Pilipino? At kung paano ito bilhin at itago?
Iisa na lang ang natitirang tanong, gaano katagal ito dapat gawin? Ito na ang sandali para ibunyag ang 3-month golden plan na nagpabago sa buhay ng libu-libong tao. Sa mga taong sumunod sa paraang ito, 93% ang matagumpay na nagbawas ng timbang at marami sa kanila ang nabawasan ng 10 hanggang 10 kilo sa loob ng 3 buwan. Siyempre, kapansin-pansin din ang pagbaba ng kanilang blood sugar. Ngunit gusto kong idiin, hindi ninyo kailangang magbawas ng maraming timbang. Ang pagbabawas lang ng 2 hanggang 3 kilo mula sa inyong kasalukuyang timbang ay sapat na para mapabuti ang inyong blood sugar. Alam kong marami ang nag-iisip, Diyos ko, habang buhay ba ako magtitiis? Ang hirap naman. Hindi po. Ito ang pinakakahanga-hangang bahagi ng paraang ito. Kailangan nyo lang mangako sa loob ng 3 buwan. Hindi habang buhay, hindi 1 taon, kundi 90 araw lang. Kung sa loob ng 3 buwan ay mababago ninyo ang inyong kapalaran sa kalusugan, hindi ba't sulit subukan para madali ninyong maisip ang 3 buwan ay parang panahon mula simula hanggang katapusan ng tag-araw. Maikli, ngunit sapat na para makalikha ng himala. At hindi ito isang proseso ng paghihirap o pagtitiis ng gutom. Kung nagugutom kayo, maaari kayong kumain ng repolyo, nilagang labanos steamed carrots, o nilagang burdock root. Ang kaalaman na maaari kayong kumain kapag nagugutom ay nakakagaan ng loob at nagbibigay ng lakas para magpatuloy. Bakit 3 buwan? Bakit hindi 1 buwan o 6 na buwan? Ipaliwanag ko. Natuklasan ng mga psychologists at human behavior researchers sa Europa at Amerika na kailangan ng 21 hanggang 90 araw para makabuo ng isang bagong habit. At ang 3 buwan o 90 araw ay ang golden period kung saan ang isang effort ay nagiging natural na habit. Sa unang linggo, medyo mahirap at kailangan ninyong paalalahanan ang sarili. Pagsapit ng 2 linggo, nagiging mas madali na ang pagkain ng repolyo bago kumain. Sa 2 buwan, mararamdaman ninyong may kulang kung walang repolyo. At pagkatapos ng 3 buwan, ito ay magiging bahagi na ng inyong pang-araw-araw na gawain tulad ng pagsisipilyo sa umaga. Sa panahong iyon, lilingunin ninyo ang inyong pinagdaanan at makakaramdam ng malaking tagumpay. Ang pangalawang dahilan kung bakit 3 buwan ay dahil sa psikolohiya ng tao. Kung sinabi ko sa simula pa lang na kailangan ninyong gawin ito habang buhay karamihan sa inyo, ay hindi na magsisimula. Nakita ko na ang napakaraming tao na nagsasabing saka na lang o susubukan ko. Pero hindi naman sineseryoso. Ang resulta, dahil hindi seryoso, walang epekto. Ngunit ang 3 buwan ay isang tiyak malinaw at madaling ipangako na panahon. Maaari ninyo itong markahan sa kalendaryo, bilangin ang mga araw at maramdaman ang pagbabago sa inyong sarili. Isipin ninyo ang eksenang ito. Pagkatapos ng 3 buwan, pumasok kayo sa ospital para sa inyong regular check-up. Tiningnan ng doktor ang inyong resulta at sinabi nang may pagkamangha ang inyong post-meal blood sugar ay bumaba mula 230 patungong 160. Nabawasan kayo ng 5 kilo at ang inyong HbA1c ay bumalik na sa normal na level. Ito ang himalang naranasan ng libu-libong tao pagkatapos gawin ng cabbage diet. Ngayon, lilinawin ko ang pamantayan ng tagumpay. Pagkatapos ng 3 buwan, kung ang inyong timbang ay nabawasan ng 3% o higit pa at bumaba rin ang inyong blood sugar. Binabati ko kayo, naabot ninyo ang inyong layunin. Ano ang pinakamahalaga sa puntong ito? Purihin ang inyong sarili. Oo, tinalo ninyo ang inyong sarili. Nagtiyaga kayo at napatunayan ninyo na kaya ninyong baguhin ang inyong kapalaran sa kalusugan. Ito ay isang bagay na dapat ipagmalaki. At kung kayo ay talagang mahusay at bago pa man matapos ang 3 buwan ay bumaba na ang inyong timbang at gumanda ang blood sugar, dapat kayong mas maging proud. Ito ay patunay
na napakaganda ng reaksyon ng inyong katawan sa paraang ito. Ngayon, iwanan na ang mga gabing puno ng pagkabalisa dahil sa blood sugar, ang mga alalahanin at stress. Hawak na ninyo ang susi para pamahalaan ang inyong sariling kalusugan at mamuhay ng mas aktibo at malusog. Ngunit may isang malaking tanong na natitira. Ano ang gagawin pagkatapos ng 3 buwan? Gusto kong maging tapat sa inyo. Ang desisyong ito ay nasa sa inyo. Maari kayong huminto sandali at dahan-dahang bumalik sa dati o ipagpatuloy ang magandang habit na ito. Parehong tama ang dalawang pagpipilian basta't makikinig kayo sa senyales ng inyong katawan. Kung nararamdaman ninyo na gusto ko pang magbawas ng ilang kilo o kaunti na lang at magiging normal na ang blood sugar ko o napakagaan ng pakiramdam ko ngayon, may lakas ako, na wala dati ipinapayo kong ipagpatuloy ito. Ngunit huwag pilitin. Ang kalusugan ay isang marathon, hindi isang sprint. Sa kabilang banda, kung nararamdaman ninyo na pagod na ako, ayoko na huminto kayo agad. Kung pipilitin ninyo, maaari kayong mahulog sa bitag ng yo-yo effect. Nakakita na ako ng maraming kaso, nagtiis hanggang sa isang araw ay sumabog at kumain ng marami. Mas tumaba pa kaysa dati at muling tumaas ang blood sugar. Ano ang pinaka-ideal na estado kapag ang paraang ito ay naging natural na bahagi na ng inyong buhay? Tulad ng kwento ng isang Japanese nutritionist na ginawa ang habit na ito sa loob ng 20 taon. Sa simula dahil ito sa kanyang trabaho, bilang isang obesity at diabetes expert, hindi siya pwedeng tumaba. Ngunit pagkatapos ng 18 taon, nawala na ang pakiramdam na ito ay isang effort at naging bahagi na lang ng kanyang pang-araw-araw na buhay. At ngayon, ang huling magandang balita, kapag nakontrol na ninyo ang inyong timbang at blood sugar, maraming ibang problema sa kalusugan ang sabay nagagaling. Bababa ang inyong presyon ng dugo, babalik sa normal ang inyong triglycerides, at cholesterol, mababawasan ang sakit sa tuhod at magiging mas flexible ang inyong balakang. At ang pinakamahalaga, maiiwasan ninyo ang mga nakamamatay na sakit tulad ng atake sa puso at stroke. Sa ganitong paraan, nasuri na natin ang lahat ng kamangha-manghang kapangyarihan ng repolyo, hindi ba? Mula sa pagpili, pagkain, pag-iimbak hanggang sa mga totoong success stories, ngayon ang bola ay nasa inyong mga kamay. Nais kong magtanong, gusto niyo bang patuloy na mamuhay sa pag-aalala sa blood sugar? Gusto niyo bang umasa sa gamot at matakot sa mga komplikasyon? O gusto ninyong kontrolin ang inyong sariling kalusugan? Kung oo ang sagot ninyo, magsimula na ngayon. Bago maghapunan mamaya, bumili ng isang repolyo sa palengke, hiwain ito at kainin. Iyon lang ang kailangan para magsimula ang inyong 3 buwang paglalakbay na magpapabago sa inyong buhay. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-like para malaman kung nagustuhan ninyo ang content na ito. I-share ang video na ito sa inyong pamilya o kaibigan na may problema sa blood sugar. Baka mailigtas ninyo ang kanilang buhay. Mag-iwan ng komento sa ibaba kailan kayong magsisimulang kumain ng repolyo sa umaga, tanghali o gabi. Babasahin ko at sasagutin ang lahat ng komento. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para hindi ninyo makaligtaan ang mga mahahalagang impormasyon sa kalusugan. Pagkatapos ng 3 buwan, taos-puso ako maghihintay ng mensahe mula sa inyo na nagsasabing nagtagumpay ako. Bumaba na ang blood sugar ko. Maniwala kayo. Walang mas sasaya pa para sa akin kaysa makita kayong muling nagiging malusog. Maraming salamat sa panonood ng mahabang video na ito hanggang sa dulo. Naway palagi kayong maging malusog at maligaya kasama ang inyong pamilya sa mahabang panahon. At tandaan, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagkakasakit kung aalagaan lang natin ng tama ang ating sarili. Magkita-kita po tayo sa susunod na video.